Para sa mga OFW. Bakit nga ba masunurin ng mga OFW pag nagda-drive? O mga Pilipino pag nagda-drive sa ibang bansa? Again, this is the origin of the kamotes. Again, ang nagpapatupad ang problema natin dito. Kasi sa ibang bansa, may pinapatupad talaga, nagpapatupad. Sa ibang bansa, bago ka makahawak mo ng manibela, talagang sisiguraduhin nila na marunong kang magmaneho. Sisiguraduhin nilang may kaalaman ka magmaneho. Hindi lang magmaneho, kundi alam mo din ang mga rules and regulations o ang pinakabatas tungkol sa batas trapiko nila. Extensive po yun. Bukod sa may testing, may actual, ang duration nun umaabot ng buwan. Private cars lang yan. Sa pagmomotor din. Like for example, sa UK or sa Europe, may classification po ang pagdadrive ng motor from lower CC to higher CC. Iba po ang lisensya. Pag hindi naaayon yung lisensya nyo, doon sa pagmomotor, hindi kayo pwedeng mag-drive or magmaneho ng big bike. Dito sa atin napakaluwag kasi dahil Pilipino, dahil ganito natin, pwede na yan, okay na yan. O kaya pinapadrino. Ninong ko kasi yun kapatid ko yun Sige, palusutin nyo, doon tayo nag-ugat. Wala pa yung enforcement yan yung ibig sabihin, yung nahuhuli ka. Ibig sabihin, yan yung nag-violate ka na or hindi ka talaga sumusunod on the actual road itself. Tingnan mo to. May singit. Ang halata walang helmet Dito din kasi sa atin, napapalusot. Nakakatuwa nga lagi. Masyadong maikli rin yung pag-i-schooling talaga ng mga first-time drivers or riders natin. Isang linggo lang, isang lang, 10 araw, depende pa sa'yo. Tapos na, seminar nyo, isang araw lang yata. Sa mga talaga, ang origin of kamote, yung nagpapatupad dito, yung LTO, baguhin nyo na yan, ibahin nyo na yan. Pagpapaatupad ng ganyan. Kasi kulang Halata naman natin, kulang. Halata naman, wala nang cheche-bureche dyan. Kulang talaga. Kulang ang pagpapatupad, kulang ang kaalaman, lahat ng riders, drivers, PUB, jeepney. Ang public utility, dapat may annual yan testing. Hindi lang every 5 years katulad ng mga nagmamaneho. Ngayon, 10 years na lisensya mo. Ngayon, paano ka magre-refresh niyan? Sa tingin mo ba nag-aaral everyday yan yung mga private na nagmamaneho? Hindi. Yung mga taxi driver, hindi nag-aaral yan. Pag-aaral, hindi lang seminar. Yung pa isa, kapag na-violate, hindi seminar lang talaga, seminar. Dapat study, dapat aral. Yung merong lecture, yung merong actual, at may testing. Kapag may testing, talagang pagbubutihan. Pag hindi pumasa sa test, sa exam, wala na. First or second na mga pagbagsak, sige, libre pa. Pero pag third mo na bagsak ka, ay, magbayad ka. LTO ganun na lang sana. Kayang-kaya nyo yan. Kayo nagpapatupad, be firm, be consistent. Nananawagan kami kasi safety ito sa kalsada natin. Bawasan natin po. Kayo ang mismong dapat nagpapatupad ng mga to. Bawasan nyo talaga. Yung mararamdaman talaga naming mga motorista, pedestrian, yung drive na lahat sumusunod, lahat naka-helmet.
lahat safe. Ang ikaw na lang mag-a-adjust eh. Ikaw na lang magbabagal, ikaw na lang iiwas, ikaw na lang yung paiirali na lang natin yung mga magandang asal. Diba? Bakit sa ibang bansa kaya naman? Sana doon tayo mag-start. Magagaling tayo mga Pilipino. Yapabay, bijabay. Ako Soned. Gandang umaga. For more full videos, follow us on YouTube. Bye, Pijabay!